Oh, hi guys! For today's video ay ligpit tayo ng mga pang-winter nating clothes kasi summer na dito sa Kuwait. So ngayon magliligpit ako ng mga pang-winter clothes ko. Itatago ko muna siya. So yan, ang una ko munang ginawa is nilagay ko muna sa lababo at hinugasan yung plastic plate at saka yung tasa na may kape. Tapos na ako kakatapos ko lang kasi mag-breakfast guys. So ayun, hinugasan ko na, nilabas ko na yung, kasi maliit kasi yung kwarto ko dito guys. So kailangan ko ng malaki-laking space. So ayan, inayos ko muna yung mga tubig ko dyan sa ilalim. Yan, tapos yung lotion ko, binalik ko sa lagayan niya. Yan, kasi yung sikip-sikip talaga ng kwarto ko guys. Kasya lang to sa 2 tao or kung matulog dito 3 tao. Pero kung magkilos-kilos ito hindi pwede. Kasi masikip siya So, ayan guys, ako ay inarrange ko muna yung mga sinampay ko dyan. Tinanggal ko muna para medyo hindi ako maasiwa. Pero bago natin umpisahan guys, ang ating paglilipit ng ating mga pang-winter na mga gamit is mag-intro muna tayo. So, ayan guys, ako ay nagbabalik tuloy. Nauutal na ako guys, pasensya na. So, ayan yung mga pang-winter ko na clothes guys. Yung mga jacket, yung mga hoodie, yan. Pero alam nyo guys, yung mga gamit ayan guys, awa ng Diyos guys, hindi ko yung binili guys. Ang nabili ko lang ata dyan is 2 lang yung mga mamurahin lang. Yung isa-isa, Pinas ko siya binili, parang 1,000 mahigit yun nung bakasyon ako sa Pinas. Bubili ako ng isang kasi yung nung nagbakasyon kasi ako, anong year, nakalimutan ko nung year yun. Pangalawang parang pangalawang Pasko. 2012 ata yun? Hindi ako sure 2012 ba? Parang ganun 2000. Hindi siya 2012, 2023. Yun, yung nagbakasyon ako winter din sa Pinas, di ba? So pagbalik ko dito kasi malamig din ang panahon winter din kasi. So bumili ako ng jacket doon na anong brand ng na jacket na yun, nakalimutan ko na. Basta sa mall ko yung binili, mahal siya. Kung branded sa ating kumbaga. So ayan, napalunok tuloy ako ng laway. So yun yung mga gamit ko dyan sa ilalim na mga stock yan guys, ipapakargo ko yan soon pag malapit akong uwi ng Pinas. Yung mga nasa ilalim na nakatambak is mga gamit ko yun. Mga gamit ko yun na binigay din ng amo ko. Tapos mga binigay lang, halos naman lahat ng mga gamit niya binigay niya sa akin, kaya dami kong nakatambak. Yung iba na hindi naman para sa akin is pinapakargo ko. So, yung mga jacket na yan guys, sawa ng Diyos talaga guys, ulitin ko is bigay lang yan ng amo ko. Binibigay lang nila yung mga sapatos, mga sandals, at lahat ng yan binibigay ng amo ko. Pinapakargo ko yan. Tapos, ang style ko naman guys is hindi talaga ako nagpapakita ng, for example, nag-video, tapos pinakargo, pinupost sa social media. Alam mo naman yung mga yung gamit kasi na yan may nakalaan kasi yan para hindi naman ako nagmamadamot. Saka hindi rin naman lakasya yan kasi malalaki naman ang size niyan. Kahit sa mga pamangking ko nga hindi lakasya yan. Tinan mo yung madati nung unang pakargo ko, yung mga branded yun, mga mamahalin yung gamit ni madam dito. Ginawa lang nilang pantali ng duyan. So ginawang takip ng TV doon sa amin. Nakita ko doon, ang mga brand Reva, H&M, pa yung Zara, yung mga ganun. Tapos meron pa yun silang mga boutique dito na ang mamahal, 20k ang presyo, samantalang sa atin sa mga 5,000 ata yun o mga 6,000 pesos, mga ganun. Kaya sa bagay, hindi naman ako bumili nun, pero siyempre kasi nga malalaki ang size nila So hindi gustong suotin ng mga sister-in-law ko doon or kapatid nila doon ng sister-in-law ko. Tapos mga pamangkin ko, liliit pa, mga dalagita pa. So, hindi nila susuotin talaga yan, yung mga ganyan. Ang nasuot lang nung time na yun is yung maliit pa yung alaga kong babae dito. So, yun. Tapos may pamangkin naman ako mga babae. So, yun. Naka-benepisyo talaga sila noon. Naka-free sila ng suot noon. Pati yung mga shoes. And ngayon, mga dalaga na kasi sila ngayon. So, tapos dalaga na din yung alaga kong babae. Sobrang laki ng size ng paa nila. So, hindi talaga magkasya. So, ang gagawin, hintayin lang kung hindi masira man yung mga sapatos, yung mga damit. Mayroon na mga ibang mapipili lang talaga yung pwede nila masuot ng mga pamangkin ko. Tapos yung sister-in-law ko. Sa mga lalaki din, o mga malalaki kasi size guys, ng mga amo ko dito. Ang lalaking ito yung maliit dito, yung medium size lang is hindi pa kasi nagbibigay. Naghihintay talaga akong magbigay yan. Wala pa talagang binigay. Alam ko ibibigay niya yan, pero tinatamad kasi siyang magtapon.
Ay, naku, alam mo kung ako tatanungin, pwede naman akong, or mama niya, ang utusan niya magtapon, tapos ano lang yun, ihiwalay lang yung para sa kanya na susuotin niya lagi, tapos yung hindi niya sinusuot dyan. Tagatanggap lang talaga ako ng ayuda dito guys sa mga amo ko guys, or mga alaga ko pag nagbibigay sa na hindi nila nagagamitin yung gamit. Ako yung tagatanggap guys. Guys, swerte talaga ako sa amo ko dito guys, sa awa ng Diyos, at thank you Lord kasi nakaamo ako ng hindi madamot, yung family ang turing nila sa akin, kaya kung anong kinakain nila at anong gamit nila, or yung, kasi kumbaga sa atin, di ba? Okay na yan sa atin, second hands na yung mga gamit. So, pwede pang gamitin natin yun. So, di ba? Kaya, ako naman, syempre, binibilin natin yan sa Pinas. Meron namang amo na okay lang sa kanila na gamitin mo or ibigay sa iyo yung mga gamit na hindi na nila kailangan. So, tanggap din akong tanggap. Tapos, pag may time ako, makaipon ako ng pera, ipinapakargo ko. So, watch nyo lang ako guys hanggang sa matapos ako sa ano ko dito sa vlog. Binablog ko naman to. Part 1 pa lang muna to guys ha. Hindi to part 1. Talagang finale na to. Kasi kunti-kunti lang naman din yung mga pang winter. Kaya tama-tama lang naman. So, ilalagay ko lang siya sa lagayan ko sa mga nakatambak ko dyan. Kasi, ang gagamitin ko is pang summer niya. Hindi naman pwedeng mag-jacket. Malamig din dito sa bahay namin guys kasi naka-aircon. Kaya nga minsan nga nagja-jacket ako. Lalo na pag hindi ko kaya yung aircon na pinapalakas na lalo na pag summer talagang init sa labas. Pinapaon na malakas yung aircon. So, watch nyo lang ako guys.